Kaugnay sa bumibigat na traffic sa Metro Manila ngayong magpapasko at iba pang issue. Paparehan po natin si Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Magandang umaga, Mayor. Yes, magandang umaga, Igan, at maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Naobserba na matinding traffic, lalo na't magpapasko. May mga bago bang gagawin ng Metro Manila Council para matugunan po yan? Yes, Igan, sa ngayon, una-una, nag-implement na nga ho tayo ng adjusted mall hours, 11 a.m. to 11 p.m. na po. Next, naka-suspend po ang lahat ng road repairs at construction po natin upang hindi nga ito makadagdag pa sa traffic. At pati po ang ating mall delivery hours ay adjusted rin po from 10 p.m. to 5 a.m. Ang lahat po ng ating MMDA traffic enforcers ay extended na po from 6 a.m. to 12 a.m. At kami naman po sa mga lokal na pamahalaan ay sinisiguro ho namin na yung mga no parking zones po natin, lalong-lalo ng ating mga major thoroughfares, primary roads, secondary roads at mga mabuhay lanes po ay cleared of any obstruction at nagtotow po kami, nagkaklamp at naninikit ng mga nagpa-park illegally. So all of these are being done, Igan, at tuloy-tuloy naman po ang pagmamonitor natin. Ako, nais ko lang magbigay ng konting suggestion po sa mga mag-celebrate po ng Kapaskuhan. Kung kaya natin mag-celebrate na hindi na sumabay sa karamihan, kung pwede tayo mag-celebrate ng lunchtime on a weekday instead of doing it gabi, weekend, para hindi na sabay-sabay din ang paglabas natin. At ganoon din, mag-carpool po tayo. Kung isang malaking grupo po tayo papunta sa isang mall, imbis na magkanya-kanya sasakyan po tayo, magplano na po tayo mag-carpool upang mas makabawas din sa dami ng mga sasakyan sa kalye, Igan. Kamusta po yung pagbubukas ng ilang gates ng private village? May reaction na ho ba sila? Igan, ito ay mga proposals na nabanggit niya ho kahapon. In fact, I am seeing Chairman Artes today. Meron hong Metro Manila Film Fest event ngayong umaga. Kami po ay makikita upang pag-usapan ito. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na ito ay within the power of the local government unit. At if ever the LGUs will indeed implement this, kinakailangan ay merong maayos na dialogo, konsultasyon sa mga villages sapagkat private villages po ito, governed by associations. So kinakailangan ho ng maayos na konsultasyon. At dapat aralin din, Igan, kasi hindi naman din lahat ng villages ay tumatagos sa major thoroughfares. So the LGUs will really have to study carefully kung indeed makakatulong nga sa daloy ng trapiko yung pagbubukas ng specific villages na yun. Dito sa San Juan, Igan, gusto ko lang bahagi sa inyo, itong kalagitnaan ng 2025 ay binuksan na ho namin yung Green Hills West Crame Connector Road which bypasses Ortigas, Santolan, Boni Serrano, EDSA to go to Green Hills, specifically sa Green Hills Shopping Center. So yung dating mga 45 minutes na ikot, ngayon kaya na in 5 minutes. So LGUs can also implement similar undertakings, kung mayroong mga bypass road na pwedeng buksan upang tumagos na nga, imbis na umikot ang mga sasakyan, ay pwede hong gawin ito. Meron bang pag-aaral o paghihigpit sa mga e-trikes, tricycle, motorcycle sa major roads, Mayor? Yes, Igan, ang Metro Manila Council ay naglabas na rin ng resolution months ago. Tuloy-tuloy naman po ang implementasyon nito. At we are monitoring the implementation per LGU. And again, bawal ho yan talaga sa mga major thoroughfares. Wag na ho tayong sababay sa mga malalaki sasakyan, kung tayo yung mga e-trikes, e-bikes, isipin po natin na kaligtasan natin na itong pinag-uusapan dito at delikado po para sa atin yan. So dapat talaga ay doon lang tayo sa mga secondary, tertiary roads designated by the LGUs para sa mga ganitong sasakyan. Ilan ho sa inabot ng 5 oras itong Marcos Highway hanggang Sumulong, wala bang pag-aaral? Kasi ang naobserbahan po ng motorista, yung ating mga malalapit na U-turn, punong-puno na po kaya walang galawan. Yes, Igan, kanina ho, bago tayo nag-usap, nag-usap din kami ni Attorney Vic Nunez ng MMDA. Pagkakaroon po sila ng pagpupulong ngayon with the heads of the LGUs within the Rizal, Pasig, Marikina area.
alam ko po ang nangyaring matinding traffic ng sa araw dito at pag-uusap po sila ngayon upang gumawa ng mas maayos na traffic management plan upang maiwasan na po ang ganitong klaseng pangyayari. Oho. Wala rin bang pag-review dito sa mga hybrid at electric vehicle na exempted po kasi sa number coding? Yes, there have been proposals for this, Iga. Ngunit wala pa hong concrete discussions as of now. No? We will discuss in our next the council meeting. Meron ng mga bagong proposals nga po, no, sapagkat dumadami nga po ang bumibili ng ganito mga sasakyan. At kasalukuyan po silang exempted po rito. So we will have to review the data, Igan, kung gaano karami na bang mga sasakyan ito. At on a monthly basis, ano ba yung average number ng mga bagong hybrid at electric vehicles na binibili. At aralin po natin mabuti, Igan, bago rin tayo magsagawa ng bagong polisiya para Pero dito. may pag-aaral po na sobra-sobra na ang sasakyan sa kaya ng mga kalsada. Wala naman pong bagong kalsada, Mayor. Well, actually, malaking bagay talaga ang ating subway system. Ngunit medyo matagal-tagal pa po talaga ang Igan. Ano? But we really need new infrastructure. Ito, subway system, malaking bagay yan kapag talagang tuloy lang matapos. Itong mga ating skyway, ating mga connector roads, malaking bagay yan. Igan, dati, never natin na-imagine makakatagos tayo ng NLEX to SLEX through a long bridge, pero nandiyan na yung ngayon. No? So, let us plan for more infrastructure like this, gaya ng mga connector roads po natin, itong skyway. At again, yung mga bypass roads, no? Itong binuksan namin connector road po, no? Napaka-simpleng undertaking na ganyan, Igan. Dating dead end yan, no? Yung dulo ng Eisenhower, galing Green Hills Shopping Center, papuntang Blue Filipino, dating dead end ho yan. Binili namin yung dalawang lupa upang tumagos na palabas ng Quezon City. So, pwede hong gawin ito ng mga LGUs na mag-expropriate ng mga lupa na magbibigay daan upang mabuksan nga ang mga dead end at makatagos palabas para nga ho magkaroon ng additional passage ang mga sasakyan natin, no? At hindi na mag-ipon-ipon ng traffic. Maraming salamat, Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Ingat po. Yes, maraming salamat din po, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.